Maaari pong tingnan mga kapatid. Just try to imagine kung ano po ang inyong pong napanggaanan at ano po ang inyong pong nilakaran sa taong ito. Siguro mayroon po yung may pagluha, mayroon pong or luha o pag-iyak, mayroon pong ngiti, mayroon pong tagumpay, and then mayroon din pong mga pagsubok. Tama? Mga kapatid? Ngunit isang dahilan lamang po na tayo po'y nakarating dito po sa finishing line. Ibig sabihin, natapos po ang taong ito at tayo po'y nagsama-sama sa hapong ito mga kapatid sapagkat isa lamang ang katotohanan na mayroon tayong buhay na Diyos. Amen? Na siya po ating pong naging kasama, siya po lagi ang nagproteksyon sa atin, siya po yung pong naggabay sa ating pong mga ginagawa at tayo po ngayon mga kapatid ay nandito. Amen? Kaya ngayong hapon, ako po'y nagandahan sa ating pong tema na gala. Pag sabihin kong gala, sagutin po niyo, tara na! Gala! Tara na! Okay, very good. At ako po mga kapatid, excited na ibahagi sa inyo ngayong hapon ang theme na ito, no? At actually yung gala ay mayroon pong dinagit sa akin si Louis J. Yung liturgy dyan is grateful for His grace. Ay yung A is unborn in His love and then looking ahead. No? Yun po ang ibig sabihin po mga kapatid ng gala. So ngayong hapon mga kapatid, pag sabihin natin gala, ito po'y karaniwan na ano pong iniisip, ito po'y paglalakbay. Tama po? Pag sabihin natin gala, mga kapatid, is hindi naman siguro lakwatsa. No? Pero kalasa sa mga kabataan ay mahintay dito sa gala-gala, mga kapatid. Kaya ngayong hapon ay gusto kong ibahagi sa atin, mga kapatid, actually, honestly, ang buhay natin bilang Kristiyano, tayo po ay buhay o nabuhay bilang manlalakbay, mga kapatid. At ngayong hapon ay gusto kong ibahagi sa atin ang mabagay na ito, mga kapatid, na sa paglalakbay natin ito, may tatlong mahalagang ating pong isasaalang-alang upang ating pong makita ang katotohanan ng mga kapatid na dapat nating paghawakan, lalo higit harapin natin muli ang taong 2026. Kaya mga kapatid, ngayong hapon buksan natin ang devotional na ito sa aklat po ng 1 Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7 verse 12, mga kapatid, sa huling bahagi po ng talatang 12. Ang sabi po dito, hanggang dito'y tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Hanggang dito, tinutulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, maaari ko bang sabihin sa itong katabi, nandito ka ngayon dahil tinulungan ka ng Diyos. Amen. Nandito ka ngayon dahil tinutulungan ka ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong inyong ikintal sa ating pong mga kaisipan sapagkat tunay na sa ating pong buhay na ito ay isa lamang masabi natin, ano bang narating natin? Ano bang naabot natin sa taong ito? Ano bang tagumpay na mayroon tayo sa mga kabataan kung tayo po ay nakapag-graduate ng iyong pong kolehiyo, sa iyong pong degree? Pasalamatan ang Diyos, hindi po yun dahil sa iyong pong galing, hindi po yun dahil sa kayo po'y matalino, kundi walang isang bagay na malinaw at katotohanan dahil may Diyos tayo. Dahil tinutulungan ka ng Diyos. Kaya ngayong hapon mga kapatid, nais kong ibahagi ito po letter J. Grateful for His grace. Ay po ba ay naging grateful sa lahat ng bagay, mga kapatid? Amen? Kung tayo po ay grateful, ibig sabihin lagi nagpasalamat, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nais lamang gusto ko pong tingnan ang bagay ito, mga kapatid, na sa isang salita lamang, no, bagay sa atin, bakit tayo po nandito ngayon? Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Padre. Amen? Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Kung wala po ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, alam niyo po ba, ang buhay natin ito, wala pong itong pag-asa. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay ang lahat. Dahil po na buhay para lagi sentro sa ating sarili. Kaya wala tayong bagay na ipagmamalaki. Wala tayong bagay na anumang
paghawakan na dahil sa atin, no, kundi dahil naman po sa biyaya ng Diyos. Ikalawang bagay, mga kapatid, itong tinatawag na anchored on His love. Pag sabihin, mga kapatid, anchored on His love, tayo po'y nakaugat sa Diyos. Or nakaugat sa pag-ibig ng Diyos or sa pag-ibig at sunugtungan sa Diyos. Anchored on His love. Marami naman po mga kapatid, sabi nga po dito, kung sabi nga po ng talata na nalimutan ko yung talata, walang sino mang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano nabasa niyo ba dire? Walang sino mang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nakalimutan ko yung mga talata na yun, mga kapatid. Ngunit, ito naman po yung patunay, mga kaibigan at mga kapatid ko, na ang buhay, titingnan natin, Romans 8 ata yun, verse 38 and 39, mga minamahal po. Kaya, ayun naman po mga kapatid, ay nanatiling matibay, nanatiling nakatayo, nanatiling matatag, bagamat maraming mga pagsubok, may bangayan, mayroon ba? No? Mayroon pong hindi pagkaunawaan, mayroon pong hindi pagkaintindihan mga kapatid. Pero tayo po nanatiling ngayon na nakatayo, matibay, sapagkat tayo po ay nakaugat kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, kung hindi po anchored o naka-angkla sa pag-ibig ni Kristo, kung hindi po tayo naka-angkla sa Kanya mga kapatid, ang buhay na ito ay walang saysay. Amen? Kaya mga kapatid, grateful on His love, and ano ba yung una? Grateful for His grace, and anchored on His love. Last mga kapatid, ito pong LA, dito po ay sinabing looking ahead. Ito po yung saan si Louis J. Nandito ba? Ayun. Ang ganda. Sino po nagpili si Louis J? Sa inyo pong tema, sa nagala. Kayo? Ngayon? Nice. Ano? Maganda. Mga kapatid. Looking ahead. Pag sabihin mga kapatid, looking ahead, tayo po ay nakatitig o nakatuon ang ating pong mga mata doon sa unahan. Ano naman kaya? Higit mga kapatid, ano niyo po? Mayroon kasi tayong pag-isang tayo po ay na mabilis makalimot. O ano po yung pong ginawa ng Diyos sa atin, pag tayo po ay andito ngayon sa presenting panahon, atin na po nakalimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Huwag naman natin kalimutan mga kapatid. Gusto ko po sabihin sa atin na ang year-end, ito po hindi lamang pagtatapos ng taon, mga minamahal ko mga kapatid, kundi ito rin ay panimula. Amen? Ito rin ay panimula. Saan mga kapatid? Kaya sabi dito, pag sabihin natin, hindi lang tayo ginawag ng Diyos para manatili sa nakaraan, kundi hindi sa mga pagkakamali, hindi sa mga kabiguan, hindi kahit sa mga tagumpay, kundi pinatawag niya tayo na tumingin sa inaharap na mayroong pong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi natin hawak ang ating pong mga nais na mangyari sa buhay natin. Tanging ang Diyos lamang po ang nakalam nito. Kaya nais lang at mahalaga na habang ating pong ilang araw na lang magtapos na po o lilipas na po itong taong 2025 at harapin natin ang panibagong taon. Mga nalala po mga kapatid, ating pong pakiusap na harapin natin ito na mayroong pong pananampalataya. Hindi natin alam ang buhay, hindi natin alam ang bukas, mga minamahal po mga kapatid. Ngunit, harapin natin na mas mayroon pong malalim na relasyon sa Diyos, mayroon pong mas matibay na pananampalataya at mas marami pang kaluluwa ang maabot. Amen? Si Madidiri, kagabi kayo pinag-chat. Sabi na Pastor, mas marami pa tayong madala sa paanan ng ating mahal Panginoon next year. Amen? Yung mga kapatid, ibig sabihin, nakita natin paano kung gagawin natin next year. Hindi lang po yung ating pong mga nais at gustuhan na gawin mangyari sa buhay natin ito, kundi mga kapatid, sabi na kahapon na ating pong mensahe, ano ba ang ating pong mga ginagawa ngayon? Kung tayo po ay naghahanda para sa langit, hindi natin itali yung mga puso natin sa makamundong mga bagay. Hindi lang po tayo, ang ating pong ginagawa ngayon is preparation para po sa heaven at land. Amen?
Kaya naman ako mga kapatid, ito po'y ating pong titingnan at harapin natin, ulitin ko po mga kapatid, looking ahead. Ibig sabihin, titingnan natin ang dating o ang hinaharap na mayroon pong panagpaltaya, mas mayroon pong malalim pang relasyon sa Panginoon. Kung ngayong taon ay hindi gaano kakibay, hindi gaano tayo katapat, at ngayong taon atin pong ipanalangin na tayo po ay maging tapat na. Yes. Kapag kailanman tapat ang Diyos. Mga kapatid, ngayong hapon, grateful for His grace. Dahil hanggang dito, pinutulungan ka ng Diyos. Unfold on His love dahil hindi niya tayo binibitawan. Maraming bagay na tayo bumitaw sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay hindi bumitaw sa atin. Unfold on His love.